Sabi, nung ating nabasa, the disciples, you and them before, were filled with joy. Tuwan-tuwa sila, nagkaroon sila ng katuwaan sa puso. And with the Holy Ghost. Sabay. Sabay ang katuwaan at ang pagiging puspos ng banal na Espiritu Santo. Kaya, mararamdaman natin, no? Hindi po isang kayabangan na mapansin natin ang ating sarili at mapansin natin ang ibang tao at mapansin natin ang buong church at sabihin natin na mayroon tayong pag-asa at na-observe na katuwaan sa puso at pagiging puspos ng banal na Espiritu Santo. It should be a daily experience. It should be an experience every time we have worship service. Kailangan nahalata natin yan. Natutuwa tayo sa salita ng Diyos. At kapag nakaraos ang preaching, hindi ka nagkaroon ng katuwaan, magkaroon ka ng tanong, bakit kaya? Something is wrong with me. Or else, something is wrong with the church. Or else, something is wrong with the preacher. Something is wrong. Kapag wala kang joy. Pagka nakaraos, nakatapos yung buong Sunday, na dumaan mula alas 7 ng umaga, alas 6 ng umaga, inis ka. Pagdating ng alas 9, banas na banas ka. Habang nagpipreach, nakasimangot ka. At hanggang uwian, asar na asar ka. Nakaraos yung buong araw na walang joy. Ibig sabihin nun, something is wrong. Hindi natin sasabihin agad na something is wrong with you. It could be me. It could be the church. It could be the doctrine. But something is wrong and it has to be corrected. Pero, tamang practice, you begin with you. Diba? Pag hindi ka masaya, mag-a-analyze ka, you begin the analysis with you. Not with the church or the pastor. Something is wrong with the pastor. Hindi ako natuwa eh. That's the wrong way to start analysis. Something's wrong with me. Ano kaya, Panginoon? Bakit kaya hindi ako masaya? Bakit kaya pumasok ako ng church, hindi ako masaya? Umuwi ako, hindi pa rin ako masaya. Something's wrong with me? Ganun po ba? Tulungan mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng kasiyahan because the fruit of the Spirit is love, joy. Not hatred, not variance, not animosity. No? Nag-umpisa ka ng worship service, meron ka kagad kinaasaran. Something is wrong. Tapos di mo mapigil. No? Sa parking pa lang, asar ka na. No? Pagpasok mo ng pinto, pag akyat mo, bakit ganito tong hagdan na to? Ba't ganito yung amoy dito? Ba't yung CR ganyan? Isang katerba na agad yung nasa mali. No? Hindi ka makangiti. Samantalang iba, magtataka ka, ang saya-saya nila. Bakit sila masaya? Dapat, kagaya ko sila, inis din. Manghahawa ka pa. Diba? So, pero dumarating sa panahon ng church na ang buong church ay filled with joy and with the Holy Ghost. And that should be what is happening every worship service. All of us filled with joy and with the Holy Ghost. Remember, nang pinapapili sila ng deacons, sabi ni Peter, choose ye out from among you 7 men filled with the Spirit. Nung namimili sila, hanap kayo ng filled with the Spirit. Anong criteria nun? Ha? May halo? Ayun, may halo. Oh. Filled with the Spirit yun. Si Brother Evan.
Filled with the Spirit, oh. Kikita ko yung bilog sa ulo niya eh. Parang si Buddha. Alam niyo ba na yung halo ay galing sa practice ni Buddha yan? No, hindi yan Christian. Inadapt lang yan ng mga Catholic. At saka yung pagkukrus. Galing yan sa relihiyon ni Thamos. Hindi Thanos, Thamos. Alam niyo yan, si Thanos galing yan kay Thamos eh. Okay. So, ngayon, having the Spirit of God come to your life brings joy. When the Holy Spirit is in your life, binibigyan ka ng katuwaan, kasiyahan, hindi lang happiness. Diba? Iba pa yung happiness tsaka joy eh. Yung nararamdaman mo na ang ganda-ganda ng boses mo habang nagbibideo ka, happy ka. Lalo na pag may score ka na 90 or 100. Nakakatuwa yun, ha? Wow! Tingnan mo nga naman, no? Masaya ka, no? Tumanggap ka ng pera, tapos may bonus pa, ang saya-saya mo. Diba? Pero yung joy, it's something deeper. And only the real joy, if you want joy, real joy, wonderful joy, let Jesus come into your heart. Let the Spirit fill your heart. And He is the source of real joy. Now, the Holy Spirit comes in many ways and in many times in the world. And lalo na pag ikaw ay nagkaroon na ng new birth experience, hindi doon natatapos ang ministry ng Spirit sa iyong buhay. The Holy Ghost comes down to empower, to convict, to quicken, to indwell, to fill, to give fruit. And even the unsaved can have the Spirit. Tingnan niyo po ito, no? Exodus 31, 1-3. Now, be amazed with God. Read the Word of God. Exodus 31, verse 1-3. And the Lord spake unto Moses, saying, See, I have called by name Bezaleel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God. So, filled with the Spirit itong si Bezaleel. Yung anak ni Uri, kilala niyo ba yun? No? Si Bezaleel, anak ni Uri. Yung apo ni Hur. Yan yun. Nakita ko lang siya nung isang araw. Na tribo ng tribe of Judah. No? I have filled him with the Spirit of God in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship. So, from zero, nung di siya skilled, wala siyang kaalam-alam sa paggawa ng templo. Ay dahil nagpagamit siya sa Panginoon at ginamit siya ng Panginoon. Dalawa yan eh. Laging dalawa yan. Pag nagpapagamit ka sa Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. At bibigyan ka ng skill ng Panginoon, and that is called being filled with the Spirit. To enable you to do things na pati ikaw magtataka, ba't kaya ko to? No? I remember, before I went to Saudi Arabia, palpak ako mag-gitar eh. Hindi nga ako nag-gitar doon sa lighthouse. Napansin ako, ba't kanya ka mag-gitara? Pangit. No? Pero nag-gitara ako. Pero ano lang. At tapos hindi ko kabisado yung mga chords doon sa pag-accompaniment. Pagdating nagkakilala na kami ni Brother Rael tsaka ni Brother, may gitarista na rin sa GBM eh. Nagigitara ako. Tapos, nagtataka ako sa sarili ko, ba't alam ko na yung mga chords? Nasusubaybayan ko yung awit. It has to be the Lord. It's not me. It's not my skill. It's not my forte. It has to be the Lord. Ganon din sa preaching. No?
Yung mga preachers natin dito, aba, eh, dati mga tatahi-tahimik lang yan. Nandun lang sa corner nila. Ngayon bold na. Nagsasalita. At alam nila yung sinasabi nila with conviction. Sino yun? Panginoon yun. No? Baka yung iba sa inyo, hindi marunong magluto, pero ngayon nakakaluto na. Yung iba ay, marami tayo, no? So, nag-umpisa yan, sa panahon ni Moses pa, hindi marunong sa construction. Si Bezalel, biglang filled with the Spirit of God, nagkaroon ng wisdom, understanding, knowledge in all manner of workmanship. Because gusto niyang magamit siya ng Panginoon, may demand, may pangangailangan, available siya. Sabi nga ng aming pastor dati, the best ability is availability. Abilidad ka, marami kang abilidad, di ka naman available. Wala ka rin. Diba? Sasabihin mo lang, ay pastor, alam ko yan! Asan ka? Pwede bang after 1 week? Wala na. Patay na ang kabayo. Diba? Ang the best, kahit hindi ka masyado marunong, pero available ka, magagamit ka. At bibigyan ka ng skill ng Panginoon. So yan po, let us have that kind of a mentality. So the Lord gives filling of the Spirit not only for salvation, not only for spiritual work, even for manual work for the glory of God. That is the manner where God gives the Spirit. At kahit hindi ligtas, para makatulong sa church, ma-amaze ka sa Panginoon. Hindi ligtas, ginamit niya. Binigyan niya ng Spirit. Ako po kasi naniniwala na si Saul, hindi ligtas. Si King Saul. Pero ano sabi sa 1 Samuel 10:10. And when they came thither to the hill, behold, a company of prophets met him. And the Spirit of God came upon him, kay Saul. The Spirit of God came upon Saul. And he prophesied among them. Sipin mo yun. Nag-umpisa siyang magsalita ng salita ng Diyos. At yun daw ay galing sa Espiritu ng Diyos. So, hindi lahat ng may hawak ng Bible, saved. Hindi lahat ng tama ang doktrina, tama ang preaching, saved. Pero pwedeng gamitin yung mga katotohanan, dahil hawak niya yung Bible, katotohanan na galing sa salita ng Diyos para magligtas ang Panginoon. That is the glory of God, the sovereignty of God. Sasabihin niya, ay, hindi ligtas yan. Kaya lahat ng nagsabing ligtas na sila, pero ang kanilang umpisa ng kaligtasan, galing sa preacher na yan, hindi yan ligtas. Hindi ligtas lahat yan. Hindi ganun yun. Ang kaligtasan, nasa Panginoon, sa salita ng Diyos. Hindi doon sa ginamit niya. Kahit na madumi. Of course, mga kapatid, hindi natin dapat isipin, gawin license. Pwede palang gamitin ng madumi, hindi na ako magpapakalinis. Kasi gagamitin din ako ng Panginoon. Mali po yun. No? Sabi nga, mali po yung, meron ako narinig sabi, the pastor is the most spiritual person on the church. Mali yan. Anong tama? The pastor is supposed to be the most spiritual in the church. Supposed to be. Pero not necessarily always the most spiritual. Minsan, carnal yan. And it's not supposed to be that way. Hindi dapat yan licensed. Pero, hindi yan given. Na makinig ka sa akin kasi ako ang pastor dito. Ako ang spiritual dito. Makinig ka sa akin kasi 40 years na ako nag-aaral ng Bible.
Ano ngayon? Kung 4 years ka na nag-aaral, kung mali pa rin yung basis mo ng pag-aaral, mali ka pa din hanggang ngayon. Kahit 100 taong ka na nag-aaral, at 1,000 libro na yung nabasa mo, mali ka pa din. So, hindi given yan no? It is the Holy Spirit who gives us knowledge of the truth. Yan ang ministry ng Holy Spirit. Kaya si Saul, hindi porket sinabi rito that he prophesied and the Spirit of God came upon him, hindi ibig sabihin, in the Old Testament sense, hindi ibig sabihin, naligtas siya. Okay? Dapat maintindihan natin yan. Ay sabi, Pastor, the Spirit of God came upon him. Hindi pa ba ligtas yun? Hindi. Kasi, the Holy Spirit can come to a person to empower him to become a good king. Even though he is a wicked heart. But God wants to use him to be a good king so that his nation will have good governance. So, sa Romans 13, di ba? Nandito yan. Na ang mga presidente, mga hari, ay ministro ng Diyos. So ako, ministro ng Diyos. Supposed to be. Tinawag ako ng Diyos. Kung sino man ang umupo sa Malacanang na elect, or nanalo ng kudita, kagaya ni Cory, or nanalo ng dayaan, kung ano man yan, basta napaupo yan dyan, ministro ng Diyos yan. Susundin natin yan. Dahil ang alternative, anarchy. Ayaw ng Diyos yun. Diba? Ayaw ng Diyos na lahat tayo nagpapatayan. Dahil may pula, may itim, may yellow, may pink. Patayan tayo. Ano mas gusto mo? Sumunod ka sa isang diktador? Sumunod ka sa isang naupo dyan sa dayaan, o naupo dyan sa hindi karapat-dapat, o patayan. Di ba? Ayaw ng Panginoon ng patayan. Kaya binibigyan niya tayo ng governance. And how many wicked kings have been to Israel? Si Ahab, the wicked king, with the wicked wife, Jezebel. Pero anong sinabi? Binigyan pa rin siya ng warning. Tinuring pa rin siya ng Diyos na hari. At nag-reign pa siya ng matagal. Pwede naman siyang kainin ng kumunoy agad Or kainin ng uod kagaya ni Herod. Sa isang speech, namatay, kinain ng sarili niyang uod. Kung gusto ng Panginoon wakasan ang buhay ng isang tao, presidente, hari, kaya yung gawin. Kaya, sino nakaupo, galangin natin. Huwag tayo sumama dun sa mga gustong magulo. Okay? Ngayon, kung hindi mo talaga siya matanggap, gumawa ka ng paraan in the right way. In the legal way. In the truth, according to the truth. So, yan po ang tao na mayroong Espiritu ng Diyos. Ginagalang yung salita ng Diyos. Si Saul, niwala ko hindi siya dapat sana. Sabi niya, in wrath I took him away. Sabi ng Panginoon. I gave you a king in my displeasure. And in wrath I took him away. So, parang, kasi hingi kayo ng hingi ng hari Ayan, ang hari. Judgment sa Israel, si Saul. Hindi blessing. Ang blessing, si David. Pero binigyan pa rin, nag-concede ang Panginoon sa kalapastanganan ng mga tao to teach them a lesson. So, yan po, the Spirit of God came to Saul. Now, another point, number 2, the Spirit of God in rebirth. Another ministry of the Holy Spirit is to give the born-again experience to people. Sabi, Jesus answered and said unto him in John 3:3, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot
see. Paano nakikita ng tao ang kingdom of God? Anong nauna? Born again experience. May mga kapatid tayo sa ibang persuasion ng mga Baptist. Sabihin, ma-born again ka para makita mo. Para makita mo ang gospel, maintindihan mo ang gospel. At sumampalataya ka sa gospel. Pag sumampalataya ka sa gospel, maboborn again ka. Baligtad sila. No? Sumampalataya kayo. Maniwala kayo sa preaching. Para kayo maborn again. Baligtad. Kailangan mo, para maintindihan mo yung preaching, kailangan kumilos mo ng Panginoon sa puso mo. Maborn again ka muna ng Diyos. Diyos ang gagawa niyan, hindi ikaw. Walang procedures yan. Step 1, step 2, step 3, born again ka na. Gusto mo bang ma-born again? Eto, sure ball. Mabuborn again ka. Step 1, repent of your sins. Step 2, believe in the Lord Jesus Christ. Step 3, call upon Him. So, pagka ginawa mo yung 3 steps na yan, born again ka na. Baligtad. Hindi mo maintindihan. Ilang beses na kayo nag-soul win? Nag-Bible study? Tinodo nyo na yung lahat ng dunong nyo. Di ba? Lahat ng alam mo tungkol sa Panginoon, tungkol sa paano maligtas, tinodo mo. Tapos, naintindihan mo na? Hindi ho eh. Parang, bobo siguro ako, hindi ito. Siguro hindi ako kinakasihan ng Spirit. Kasi, lahat ng alam ko, binuhos ko na. Lahat ng training ko, binuhos ko na eh. Nakangiti lang sa akin eh. Tapos, nung tinanong ko, intindihan mo na? Save ka na ba? Hindi ho eh. Na-experience nyo ba yan? Bakit ganon? Because he is not born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya kailangan, kumilos muna ng Panginoon. Kaya, tayo ay dependent, sa soul winning, tayo ay dependent sa Spirit of God. Hindi sa knowledge mo. Hindi sa galing mo. Sa Spirit of God. Lord, sana ay kumilos ka sa puso ng tao na to. Buksan mo ang isip niya para lahat ng sasabihin ko na salita ng Diyos ay tanggapin niya, makinig siya, at magkaroon siya ng bagong kapanganakan. Yan yun eh. No? Pag nag-soul win ka, para ka nagle-labor. Para kang manganganak. No? At minsan, yung kapanganakan ay sasabihin, di ba, na-experience ni Imelda, ni Luz, iri ka ng iri, wala pa eh. Dok, sige pa, iri pa, wala pa eh. Di ba, yung mga nanganak na rito, gusto mo ng manganak, ayaw pa eh. Hilab na ng hilab, ayaw pa eh. Hindi ka pwedeng pumili ng, gusto ko 2:00 ng, yung aking apo, no, si Margo. Ayoko ng December 25. December 24, Panginoon, sana manganak na, sabi nung nanay niya. O hindi kaya December 26. Kaso December 25, humilab. Dire-diretso sa ospital, lumabas. Hindi siya makapili, hindi siya makaangal. Ay, December 25, baby. Ba't naman ayaw mo ng December 25? Diba? Pasko yan eh. So, okay? Kaya kami, may karapatang mag-celebrate ng Pasko. Pero wala kaming Christmas tree. Okay? Okay. So, the Spirit must give rebirth. Because it is the Spirit that gives quickening. Ba? Ephesians 2:1. And you hath He quickened. Yung born again experience is quickening. You hath He quickened which were dead in trespasses and in sins. Parehong experience, same time yan. Yung quickening, yung born again experience,
it's the same. Iba lang ang termino na ginamit. And who does this? The Spirit. When you are born again, you are born of the Spirit. You are born of God. You are born from above. It is the Spirit that gives you life. It is the Spirit that gives you birth. Therefore, wala kang kinalaman doon. Nararamdaman mo lang yung effect. Pagka may nagpipreach, iba na dating sa'yo. Pagka may quote of the Word of God, may appeal na. Dati, ngiti ka lang. Parang pinagbibigyan mo lang. Sige, magsalita ka pa. Para naman hindi ka mapahiya. No? Kala mo, tuwan-tuwa siya. No? At bina-Bible study mo siya. Yung pala, nag-iintay lang siya ng oras na matapos ka. Tapos, okay na, merienda na. Or balik na siya sa dati niyang ginagawa. No? Kaya yung iba, ilang beses na natin siguro narinig yung kwento. Pagka pumupunta yung preacher doon sa bahay, andito na naman yung pastor. Magtatago na yun, hindi nalalabas ng kwarto. Sino nga ba yun? Meron akong naaalala na ganun ng style. No? Yung misis, yun ng spiritual. So, Pastor, Bible study ulit. Punta na naman. Yung mister, nung narinig niya yung katok, nakita niya, ako si pastor, makatago na nga. Kaso, ang lakas ng boses ng pastor, naririnig pa rin. Kumilos ang spirito sa kanya. Kahit nasa loob na kasulok-sulukan ng kwarto, naligtas! Wala, hindi ka makakatago. You cannot hide from God. Okay. So, ayan po ang mga experience ng mga tao because of the Spirit of God. Now, the Spirit comes via preaching in the way that God ordains. There are people who understood and there are people who resist. Ngayon, ayon lang maniwala sa irresistible grace. I will prove to you na tama ang irresistible grace or effectual call. Meron tayo nandito, no? Yung I irresistible grace. Ngayon, ang pruweba nila, Acts 7:51. Sabi sa Acts 7:51, sabi ni Stephen, "Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears." Hindi ko natatagalugin. No? "Ye do always resist the Holy Ghost. As your fathers did, so do ye." Kayo ay laging tumututol. Kayo ay laging humahadlang. Kayo ay laging umaayaw sa banal na espiritu. Kagaya ng inyong mga ninuno. You always do that. So, posible bang ma-resist ang Holy Ghost? Yes. Sabi, you do always resist. So, tama ang understanding na pwedeng ma-resist ang Holy Ghost. Okay. Ngayon, ang tanong dyan, pagka tinanong kayo, tapos ginamit yung verse na yan, Acts 7:51, pwedeng ma-resist to. Ba't kayo naniwala sa irresistible grace? Pwede palang ma-resist. Okay. Pwedeng ma-resist ng unsaved. Pero yung elect, hindi siya magtatagumpay sa pagre-resist. Yun ang tamang intindi. Kapag ikaw ay hinirang ng Diyos, maaaring sa unahan, magre-resist ka. Pero dadating ang panahon, matatanggal yung resistance mo. Palalambutin ng Panginoon ang puso mo. Kung ligtas ka ngayon, dati siguro ayaw mo. Pero ngayon, lumambot ang puso mo. Diba? O si Brother June, may warning na yan bago nag-Saudi Arabia. Huwag kang sasama sa mga born again. Diba? Ngayon, nandito siya sa mga born again. Tigas ulo niyan. Diba? Hindi nagtagumpay yung resistance niya. Lumambot ang puso niya, pinalambot ng Panginoon ng Holy Spirit. Amen.
hindi magtatagumpay ang resistance. Kaya, irresistible grace ang ating doktrina. Yun ang truth. No? So, it is the Spirit which defeats the resistance and give life and light to the darkened, dead soul. Ephesians 5, 8, and 9. Basahin po natin. Ephesians 5, 8, and 9. Ito tingnan niyo mabuti. Bakit tama ang irresistible grace? For ye, sabi niya, kayo na mga taga-Ephesus, ye were sometimes darkness. Kayo nasa kadiliman. Oh, saan kayo nang galing? Sa kadiliman. Yung bang nasa dilim ay pipiliin niya, nag-e-enjoy siya sa dilim. Hindi siya nahalata sa dilim. Pipiliin niya ba na gawain ilantad ang buhay niya sa liwanag? Kaya 'di ba, yung mga nasa kasalanan, ang gusto nila hindi transparent. 'Di ba? Hindi nahalata. Yung mga cheater, 'di ba? Yung nandadaya sa kanilang asawa. Ang gusto nila secret. Ayaw nilang, yung asawa nila magbabasa ng cellphone nila. No? 2 cellphone yan. Yung isa pwedeng i-share sa misis. Yung isa, may password yan, may iris reader yan, at saka may thumb mark lock yan. No? So, very secretive. Yung mga may ginagawang hindi maganda ay may secret life. Okay? So, ano yung secret life? Di ba darkness? You are in darkness. Sabi, God gives the light, but men love darkness rather than light because their deeds are evil. Oh, dumating yung liwanag, ayaw nila sa liwanag. Yan lahat tayo. Lahat tayo merong secret na ayaw nating mabulgar. Diba? At pag nabulgar, magagalit tayo. Kaya nga may data privacy law. No. Ay, dahil dyan. Okay? You were sometimes darkness, but now are you light in the Lord. Kayo ay nasa liwanag na sa Panginoon. Kaya, walk as children of light. Oh. So, alam ni Paul, alam ng Diyos, na kahit kayo ay nasa liwanag na, ay may attraction pa rin ng darkness. Kaya sinabi niya, dahil kayo nasa liwanag na, ang lakad nyo dapat papunta lagi sa liwanag. Huwag na kayong ma-attract dun sa secret life, dun sa maraming mga lihim. No? Yung masyadong maraming activities na ayaw mong malaman ng kahit ng pamilya mo, ng asawa mo, ng anak mo. No? Halimbawa na lang yung Bible reading. Pag ba tinanong natin yung mga anak natin, yung papa mo ba nagba-Bible reading? Ano kaya sasabihin ng mga anak natin? No? Nagbabasa ng Bible ba yung tatay mo sa bahay? Ano kaya sasabihin ng anak natin? Pastor, hindi po. Di ba nakakahiya yun? Gusto niyo ba ipatestify natin yung mga bata dito? Tatanungin natin isa-isa. Tatay mo, nagba-Bible reading? Amen. Sasabihin niya, hindi. Di ba nakakahiya yun? O anong sasabihin ng men? Pastor, bakit naman ganun? Napahiya ako sa church. Di dapat ganyan, magpatakbo ng church. Di ka marunong. O ngayon, anong sabi ni Paul? Walk as children of light. So, magbagong buhay ka na kasi nasa liwanag ka na eh. Kung ayaw mong ma-expose, may panahon pa para lumakad ng tama. Lumakad ng maayos. Lumakad ng ayon sa iyong panawagan. Ikaw ay nasa liwanag na,
maglakad ka ayon sa paglalakad ng mga nasa liwanag. Huwag kang lumakad kasama ng mga unsaved na nasa kadiliman. So kung ano man yung mga tinatago mo, kapatid, minsan, ang nagre-reveal niyan, yung malapit sa'yo. Diba? Oh. Anong solusyon? Papira kayo, ha? Sinumbong niyo ako kay pastor. Tandaan niyo yan. Hahanap din ako ng buta sa inyo, tapos isusumbong ko rin kay pastor. Yung ba ang tamang solusyon? Baguhin mo yung buhay mo. Kung ano yung kadiliman, alisin mo yan. Yun lang yun eh. O na-expose ka, okay. Anong sasabihin mo sa nakaalam? Pastor, totoo. Di ba? Kasi totoo eh. Alam nga naman sabihin, Pastor, mga sinungaling yan. Pero alam mo, totoo. Yung report. Aminin mo na. Ba? Pastor, totoo. And masama yun. Hindi dapat yun ginagawa ng member ng church na to. Kadiliman yun. And I hope, tulungan mo ako, Pastor, para magbago. Walk with me, work with me, pray for me. Yun ang tamang sagot. Hindi yung galit. Oh, di ba? So, hindi tayo mag-expose ng mga sikreto dito ng mga tao. Minsan, kayo na mismo nag-expose ng sarili nyo sa Facebook eh. Di ba? Nung uso pa yung ngayon, nakikita ko yung mga, sabi ko na, hindi ganyan. Di ba? Ganun pa rin. Friend nyo ako eh. Di nakikita ko yon. Di ba? Sabi ko, wag na ganyan. Ayun pa rin. Bakit? Kasi maraming view. Sabi ko, wag tayo sumali sa works of darkness. Ganun pa rin. Diyan ako kumikita eh. Yan, yung mga ganong klaseng reasoning. You were sometimes darkness, but now you are light in the world, in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. So, kung may Holy Spirit ka, kapatid, magbubunga yan. Hindi maaaring walang bunga ang banal na Espiritu sa buhay mo kung meron ka yan. The fruit of the Spirit, etong bunga mo, itong lalabas sa'yo, goodness, righteousness, truth. Okay? And in Ephesians 5:14, wherefore he saith, awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. So, parang ganito. Kita niyo ba yung parang opposite? Human responsibility and divine sovereignty. Nakita niyo yan? Ang Panginoon ang nag-quicken. Hindi ka makakagawa pag wala kang quickening. Pero anong utos sa'yo? Awake! And Christ shall give thee light. It is you also, O sinner, you are responsible for awakening yourself. And you are responsible from raising yourself from the dead. You are responsible. And if you do not do that, you will suffer the consequence. But, although that is a command, we should understand that it can only be done by divine sovereignty. So, balanse po ang ating doctrine, balanse ang Biblia. Hindi tayo ina-absolve. No? Halimbawa, dumating ang judgment. Sasabihin natin, Panginoon paano? Paano ka mababorn again? Hindi mo naman ako binorn again. Ikaw may kasalanan, Diyos. Diba? Hindi ako na-born again kasi ikaw lang naman ang may kakayanan na magbigay ng new birth sa mga tao eh. Hindi. May utos eh. Awake, thou that sleepest, and arise from the dead.
and Christ shall give thee light. You're responsible. So, tanda lang natin na if you are now an awakened soul and you are now a alive spirit, don't attribute the good things that happen to yourself. It is to God and God alone. Kaya ka born again dahil sa Panginoon. Kaya ka ligtas dahil sa Panginoon lamang. Kaya naintindihan mo yung gospel at meron kang joy because of the Holy Spirit. Not because of you. Not because of me. Kaya huwag niyo sabihin, huwag kayong magkakamali. Ang galing talaga mag-preach ni pastor. Huwag kayong magkakamali niyan. I'm nothing. If you enjoy the preaching, the Lord God, the Holy Spirit is working in you. Amen. To give you joy with the words that you are hearing from Him. Ganun yun. Kaya hindi ako maggagaling-galingan dito. No? Although, I want to be a good preacher. I study. Hindi, yung mga preacher, wag niyo sabihin na, bahala ng Espiritu. Ha? Bahala na. Hindi na ako magpe-prepare masyado kasi kikilos naman ng Spirit eh. Wag ganun. Kalokohan yun. Mag-aral kayo. Ha? Mag-aral kayo at yung buhay natin dapat kasama ng pag-aaral natin. Para hindi tayo hypocrite. The apostles needed the dwelling of the Holy Spirit to continue in the ministry. John 14:17. Kita nyo ang apostles, ligtas na. Sumampalataya na sila kay Kristo. Pero, sabi ng Panginoon sa John 14:17, there will be the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth them not, neither knoweth Him. But ye know Him. So, kilala nyo na ako, ligtas na kayo, kilala nyo na yung Holy Spirit, you know Him, at paano nyo siya makikilala? He dwelleth with you. Ang Holy Spirit, kasama nyo. And shall be in you. In the future, pag alis ko, He will not only dwell with you, He will be in you. So, kailangan ninyo, yung tinuturo ng Panginoon dito, kailangan nyo ako para magligtas. At para kayo magpatuloy, kailangan nyo ng Holy Spirit. So, always be aware. Kaya ka nagpapatuloy dahil sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya gusto mo pa rin umattend. Di ba? Yung iba sa atin, may nagka-problema. So, matagal na hindi naka-attend. Ba't pumalik? Holy Spirit. Hindi yung, sayang naman, ang ganda-ganda ng building. No? Makabalik nga. Sayang naman. Sarap ng fellowship, tsaka mga pagkain doon. Ito ba yung something na babalik-balikan mo dahil doon? The Holy Spirit. Diba? Hindi yung mga bagay na yun eh. No? Yung ganda. Kung pagandahan lang, di doon na tayo lahat sa CCF. Diba? Bumili na lang tayo ng van, ng coaster. Sakay tayo lahat doon. Punta tayo sa pinakamagandang building, pinakakomportable, pinakamagandang parking space. Diba? Alas 7, nandito kayo. Sakay tayo. Punta tayo doon sa pinakamaganda na building. Tapos, uwian tayo sabay-sabay. So, hindi yun eh. Hindi yun. So, it is the Spirit. And the apostles needed the dwelling of the Spirit so that come hell or high water. Alam niyo ba yan? Kahit anong mangyari, kahit na impyerno pa, ibig sabihin, kahit na sobrang hirap. Nakita niyo ba yung mga beheading nung, ilan yon? 10 o 20 Egyptian?
Pinarada ng ISIS. Ang ganda ng pagkakakuha ng cinematography. Naka-orange sila lahat. Nakaitim yung ISIS. Parada silang ganyan. May daladalang knife yung ISIS. Pinatungo yung naka-orange. Tapos sinabi, ang mga ito ay pinapatay dahil sila ay kufar. Mga hindi naniniwala kay Allah. O ano? Kayo ba ay tatawag na kay Allah o Christian pa rin? Sabi ng mga puputulan ng ulo, Jesus! Oh, putulang ulo. Sipin mo yun. Baka yung iba sa atin, pagka na ganun sa sitwasyon na, Allah! Allah Akbar! Ay, huwag niyo putulan. Allah Akbar! Allah Akbar na! Okay na! Di ba? Eh, buhay mo na. Masakit kaya yon. Gigiliting yung ulo mo unti-unti. So, it is only by the Holy Spirit na nagpatuloy ang mga apostles. Kaya, sabi ng Galatians 4:6, because you are sons, God that sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Bakit ka nagtatawag sa Panginoon Diyos ng Ama? Who give you the right to call God Father? The Spirit. Who gave you the willingness? Who gave you the reality na ang Diyos ay tatay mo? The Spirit. Diba? Hindi mo sinasabi yan. I remember when I was a Catholic. Sabi ng nanay ko, magrosaryo na kayo. Bago matulog. Ay, pambira, 50 yun Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, we forgive those who trespass against us. Lead us at temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Di ba? Kumbaga, bibilisan mo kasi gusto mo na matulog haba-haba niyan nanay mo sunod ka. Pero may meaning ba yung sinasabi mo? Nasa puso ba yun? Ngayon, kung ikaw ay baptist na totoo, ligtas, pag tumawag ka sa Ama, dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po at binigyan niyo ako ng pagkain. At kasama ko ang aking pamilya. Yung iba sa atin, di kasama pamilya sa pag kumakain ng umaga, no? Blessing po yan pag kasama mo yung pamilya mo. Salamat, O Diyos, sa pagkain na ito na nanggaling sa... Di ba? Ama, thank you, Father. It's from your heart. You feel it. Hindi yung mechanical prayer. Di ba? Na inuulit mo lang na parang mantra. Alam mo yung mantra? Di ba? Mantra, abracadabra, hocus pocus. Yan, mantra yan. So, hindi ganun ang pag-pray natin. And it is because of the Holy Spirit that we cry, Abba, Father. And the apostles, alam ng Panginoon that the apostles need to continue in faith habang siya'y paalis na. Kaya sabi niya, doon sa mga apostles, 11 na lang sila noon. Aalis na ako, babalik na ako sa Ama. Makikita niyo ako na inaakyat ng mga ulap. Kaya, bago ako umalis, sabi niya, bago ako umalis, receive ye the Holy Ghost. Nakita niyo yan? Kita niyo sa scripture? Paalis na siya Bakit? Alam niya that without the Holy Ghost, we will not survive. Even a few days ng pag-iintay ng Pentecost. Tarry in Jerusalem. Dito lang kayo. Kaya alis. Kahit delikado.
No? Hintayin nyo yung pagbaba ng Holy Spirit. Huwag kayong maghiwa-hiwalay. Without the Holy Spirit, maliligaw tayo eh. Magkakahiwa-hiwalay tayo eh. No? Kaya yung dependence sa Holy Spirit, andyan lagi. At alam ng Panginoon yan. That's why He breathed on them. And therefore, the Spirit, when He went down, they were all filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit baptized them and the church. Ngayon, lastly, alam po natin, ang bilin ni Apostle Pablo, that even though this church, hopefully, by the grace of God, baptized by the Holy Spirit, and we, as men and women, filled with the Holy Spirit and with joy, alam pa rin ni Paul at alam ng Diyos, sabi sa Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit of God. Pwede pa rin natin mag-grieve ang Holy Spirit sa ating buhay. Kahit tayo ligtas na, kahit nandito na yung Holy Spirit, hindi na siya aalis. Kahit anong gawin mong offense or fall, andyan na siya. Pero, wag nating i-grieve. Wag tayong matigas ulo. Kailangan mapanghinuhod tayo. Easily entreated. Alam niyo yung easily entreated? Pagka may nagkasala sa'yo at nakikiusap, pwede ba, kapatid, patawarin mo na ako, kalimutan na natin. Madali kang magsabing, okay, kalimutan na natin. Kung binlock nyo ako sa Facebook, alisin nyo na yung block. Ha? Friend na tayo. Kung may ginawa ako nakakainis sa inyo noon, pwede ba kalimutan natin? Let's start anew and have the spirit of brotherhood and sisterhood and be filled with the Spirit with joy. And let's walk together in the light as He is in the light. And pag hindi raw natin ginawa ito, we are grieving the Holy Spirit. As you also grieve yourself. Sabi nga ng mga psychologists, but we will not do this because of the psychologists. Yung bitterness, nagbibigay ng cancer. Yung bitterness is like a poison na nagbibigay sa iyo ng sadness. And pagka nagpatuloy yan, physically, magmamanifest sa iyo ang bitter heart mo. Kaya yung iba na may asawa, dahil hindi sila magkasundo, ang tawag niya sa asawa niya, bitter half. Hindi better half. I would like to introduce to you my bitter half. So, inaantok na kasi iba eh. Pero, kailangan po, mga kapatid, grieve not. Bilin na bilin ni Apostle Paul. Grieve not. Huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos, whereby you are sealed unto the day of redemption. Andiyan siya eh. Until the day of redemption, nandiyan siya. And redemption draweth nigh. Wag matigas ang ulo, pakawalan mo na yung bitterness mo, and renew the right smile. You can smile, sabi ng young people. Diba? You can smile, you can smile with each other and enjoy in real joy. And grieve not the Holy Spirit of God. Tayo po tumayo.